How are you, Sophia? Eto, sunshine pa din. Let's talk about that strong-willed sunshine. What does it mean with strong-willed sunshine? yung moniker kasi na yun, syempre binase nila po sa akin. So, nung kwento ko kasi yung buhay ko, ang dami ko pinagdaanan. Tapos parang, sila na, despite that, parang, mas lamang pa rin na masayahin ako. Parang, ray of sunshine, ball of sunshine. So, nung binuo nila yon, sabi nila, gusto na nila makita nila na yung pagkamatatag ko sa life, pero sunshine pa rin ako. So, ginawa nilang strong-willed sunshine. Diba, ang ganda nun. Saka you are a true sunshine. That's why you shine bright naman talaga. Like a diamond. Diba? And I remember that when the first time that we met, that was in Prima Donnas, diba? It's the press con. Naalala ko ba, you were what age that time? 16 ba? 13. 13 lang ba? Kaka-13. Hindi, baka nga 12 lang ako nun eh. Pero at that age, I remember that you were so specific with your hair that time. Diba, meron kang, kuya? Alam mo na. Kuya, ito yung I have accessories pa nun, diba? So, that's the first time I've met you, yung tatlo pa kayo nun, diba? Prima Donnas. And then, sabi ko, bata naman ito, pero she's so specific with her look. Saan nanggagaling din yung gano'n? Na parang, at the age of 13 or 12, diba? Na parang, ang kikay mo na talaga. Actually, again, hindi ko rin po alam. Diba? Nabi ko hindi alam. Lahat na lang hindi ko alam. Pero totoo, hindi ko talaga alam. Hindi ko rin alam kung bakit yun nga, nung bata ako, parang alam ko na yung gusto ko. Alam ko yung gusto kong hair. Nag-research ako, parang, ay, gusto ko to. Tapos, pati sa styling ko noon, sa sarili ko, naalala ko, wala akong stylist noon. That day, wala ba? Nung Sunday Pinasaya Days ko, wala akong stylist noon. Doon lang, nag-start ako magka-stylist noon nung last month na ng Sunday Pinasaya. You were regular ba during Sunday Pinasaya? Naging regular. Nandun ako? I think so. Grabe, di ba? Something and yun, ha? Ganun po kalaki yung GMA. Totoo, may Sunday Pinasaya ka pala. So during that time, how do you use your hair in terms of your messaging to kasi you're at 12, 'di ba? So technically your audience will be same age mo, 'di ba? Since wala kang stylist, 'di ba? So you're on your own. Ako lang po. Nung nagka-hairstylist ako noon. Wow, ang arte. 12 pa lang may hairstylist na 13. Yung mga pinipili kong hairstyle, yung mga pangbata talaga, like yung braids, tapos yung mga parang jasmine, yung ang daming goma, ang daming layers, tapos laging yung mga curls na ang lalaki. Yung parang gusto kong ipakita na yung mga batang arte. So you think that it's an influence sa'yo nung bata ka? Kasi you love watching daw, may favorite kang cartoons eh. Barbie movies. Diba? And I remember lang, one of our small talk ng mami mo, you said that one day na parang, I want to be a mermaid. Yes, I want to be a mermaid. So is it a factor ba na because of your Feeling influence ko na talagang you did not skip the process na you watch talaga yung mga cartoons, Feeling ko nag-evolve yung look mo? Feeling ko po, doon ko nakuha rin yung mga pegs na gusto ko ganting hair ko, maarte ako bata. Meron ka pa nga daw moment na when you're schooling talaga, nung bata ka, pinalitan mo daw yung pangalan mo. Pinalitan ko. Kasi kwento mo nga. Super fan ako na ng My Little Pony. As in, like, every day yun ang pinapanood ko. Kahit paulit-ulit. Pag natapos ko na hanggang season 6, uulitin ko ulit. Season 1, episode 1, tapusin ko ulit. And naging favorite ko nun si Princess Celestia. Yung parang queen nila. Pero princess. Diba? Pero parang reyna siya. So, parang one day, pumasok ako sa school. Sabi ko, I wanna change my name. Gusto ko maging si Princess Celestia. Ilang taon ka niyan? I think mga 8. 8? Ganon, mga 8 or 7. Ganon. Pinalitan ko yung name ko. Nalagay ko name, Princess Celestia. Tapos, sinasabi nila, kasi sa old school ko before, Which is yung OB Montessori, sa diba? OB Montessori, kami yung nag-check. Isasubmit namin yung papers, tapos i-distribute sa amin lahat. Kami yung mag-check. Tinatest ba dyan yung honesty nyo? Hindi naman. Honest talaga ako. Tapos, nung binabalik na sa mga tao, wala bumalik sa akin. Hinanap nila si Princess. Hinanap nila si Princess Celestia. Sabi ng teacher ko, Pablo, where's your exam, where's your quiz paper? Sabi ko, I already did it. English era, I already did it, sir. I already submitted to you. Nothing came back to me. Ganun Sinisi mo pa sila, di ba? Sinisi ko pa. Mas isa sa, there's one extra test paper, but there's no Princess proper name. Sabi ko, what's the name, sir? Sabi ko, Princess Celestia. That's mine, sir. Akin yun. Tapos naloka na lang talaga sila na change. So I guess at the young age, you have that fantasy of yours din na maging
pony. Oh, di ba, may mga fantasy ka din na talaga you want to fulfill. Looking back, ako, somehow, I was able to, see your journey. Di ba? Kasi you were there, I saw you almost time to time, di ba? And I remember that yung prima donnas, di ba? You had a signature look doon. Si Lenlen, right? Lenlen, Si Lenlen. So, how does it affect kay Lenlen yung signature look na yun? Share mo muna sa kanila what is that signature look. Signature look ni Lenlen doon. Alin, yung season 2? Oo. Season 2. Nagpakulay ng Australia. 1 year. Charas, So, naghanap sila ng way paano ba mas mabivisualize na, ay, galing siyang Australia, gano'n. And nung time po na yun, ng pandemic, yun yung nauso yung yung ganong colors, yung Ombre, nasa loob lang, ganyan, ombre. Yung parang may pagka-gradientish type, yung parang fading lang. Which is so nice, nakita ko, di ba, parang may recall siya for me. Like, even I saw you kayo, umaangat siya kasi, ay, may kulay siya. Di ba? Yung parang, and you get to relate also with your audience sa mga bata, na parang, pwede pala magpakulay, pero dulo lang. And it's happening here kasi in the salon, may pupunta dito na gusto ko yung sa loob lang para hindi kita ng teacher ko. Hindi parang natatago. Binleach hair ko na in one day 5 times. 5 yung times. part Kasi na yun. natural pa yung hair mo na Natural pa, virgin hair. Virgin pa yung hair ko noon. So, binleach siya 5 times. Takot ako noon kasi nga I love my hair. Healthy yung hair ko. So, sabi ko baka masira, gano'n. Tapos, every 2 weeks, nire-retouch yung pagka-pink niya. Kasi for continuity. So can you say that the hair color can give a message or a meaning? Yes, opo. So in your personal life, hair journey na parang you have to do it because it can be a role or it can be I just want to be more authentic to my audience, ganyan. Yeah, more actually, mas po, sa roles. Sa roles. Sa roles. Kasi ang ng face ko, ang hinhin. So, especially kapag may roles na gusto nila mas feisty, mas mature, or baliktad, mas bata. Hair ko yung ina-adjust ko. Kasi naniniwala talaga ako, hair yung nagdadala sa tao. Yeah, Like, because it's your crowning glory, diba? ang dami ko ng experience. Ang ganda ng makeup ko, pero dahil wala akong makuhang hairstylist that day, hindi buo yung itsura. Hindi pa kita kilala na! Pero dahil wala akong hairstylist that day, hindi buo yung look ko. So, sayang lang din yung makeup. You are one of my precious gift talaga ng 2024. Because that year, I feel like I wanted to, to focus as entrepreneur. I wanted to focus sa business. But you came to my life talaga. Wow. Came to my life that I feel like, sige, parang I can still do it pa rin pala, na parang ganyan. Why did you choose me pala? Ang dami-dami namin mahusay na hairstylist sa Pilipinas. Iba kasi relationship. Parang, kayo po kasi nung naka-work namin, like kahit sobrang tagal na, alam mo yung ramdam parang ang gaan, ang saya mag-work. Saka syempre, you were in one dressing room. At yung trabaho natin, hindi naman siya parang... Hindi siya madali. Like, Saka hindi siya isang oras lang. Di ba? ang haba. Lalo Alam mo, pag magtitigan lang kayo. variety show, Oo. ang haba. Or pag mga endorsement shoot, buong araw. Naniniwala ako na dapat talaga komportable ka sa ka-work mo. How do you gauge that na komportable ako dito? Ano yung mga parang, kumbaga, mga requirements mo na parang, okay siya sa ganyan, check, ganito. Ay, hindi Wala siya. naman akong requirements. Pero it's more of pag nafe-feel ko na I don't have to pretend to be someone else, I'm not. Yung gano'n. They notice kasi parang they see you sa TV, parang, prim and proper. Yeah, she's prim and proper, but she's also, sabi ko nga nung when the last time nag-usap ka ng mami mo, actually si Sophie's fun naman to, to work with eh. Medyo matagal lang her warm up. Pero, pag nandun na, nakakatawa kaya siya. Sobra! Nakakatawa kaya siya. Yun yung sabi ko sa kanya. So how does it feel na at 10 taon ka na sa showbiz? Saya, kasi umabot. Isang dekada, di ba? Sabi nga nila. Parang nung nilulook back ko ngayon, 10 years na yun, ang dami kong pinagdaanan. Like, ang nagpapakompleto rin kasi nagpapabuo dun sa, yung fulfilling talaga for me yung 10 years ko. Kasi, alam ko na hindi siya yung, na bida ka, leading lady ka. I'm researching about your previous shows lang. Every year you have a show. Di ba? Pero, hindi yun big roles. Like, kapatid, So you did not skip the process? Yeah. Kasi ako I've watched you, parang yung totoong watch talaga. I mean like yung, ang galing naman ni Sophie. Sa Green Bones, di ba? That's a short scene, pero damang-dama mong you're longing for your father, di ba? Yeah. Damang-dama kita doon, di ba? You're wearing the green sweater and all. Sabi ko, grabe. Sabi ko, I message her talaga, girl, ang galing mo, hindi ka cringy, kumarte.
Tsaka si Kuya Dennis kasi na naka-method. Ah, okay. So, ano talaga so, siya? para talaga siyang si Uncle Dom ko noong mga oras na yun. Like, Napakagaling doon. kahit super white, umiiyak ako. Takot ako, sabi ko, bakit hindi ako makaiyak? Kasi ang dami kong Is that your niluha. first film ba? Second. Second na. The first one was Marikina. Kay Ate Barbie. Marikina. Yung Ate Barbie ako dun. Di ba? Di ko alam. Pero, what is your hair care secret pala? Wala. Prayers. Tama naman, prayers is a very wonderful, powerful tool. So you said that you're more like concerned with your total well-being, di ba? And by the way, yung Huwag Kang Titingin, it's a movie, it's a horror film. You are the leading actress in that film. So sunod-sunod, no? The leading taga-sigaw. Napakahusay niya po sa pagsigaw doon. Even ako nagulat when I watched some of the clips, di ba? So, Yun yung goal, matakot kayo. di ba we have some mga shows, we have some events that we have to be competitive ng konti for us to, alam mo yun, Shine. mag-shine. Do you have any go-to look or hair or even accessories that once you're wearing that, you feel ako, ganda-ganda ko, ako yung pinakamaganda? Long straight hair talaga. Alam mo yan, I know. long straight hair. As in like, I mean like, dati feeling ko, ang ganda ko kapag nakakulot ako. Kasi straight talaga yung hair ko eh. So, nung una, feeling ko, ay, ang ganda ko pala pag kulot. Pero nung mas nagdalaga na ako, actually, recently ko lang din siya na-discover. And nahanap ko yung look. Yung look talaga na Kaya we are sinabi- saving that look for di ba? Lagi, ay, wag mo na yan ngayon, parang gano'n. Parang alam ko na yung pag sinabi, kailangan namin yung that look mo. Yung pag dumating ka, ang ganda. Alam ko na yun, long straight hair. Kasi okay naman kapag kulot, but iba yung glow ko. Wow, good feeling! Totoo naman, you are iba. Iba yung ganda ko. Kasi Straight hair, ang feeling pakinggan, pero yun kasi talaga. Di ba parang it frame also your face, Yeah. ganyan. So if your hair could speak right now, ano yung sasabihin sa'yo ng buhok mo with a journey of you starting at Prima Donnas and now as the self-titled, prinsesa ng City Jail and a housemate in PBB? Sa dami ng pinagdaanan. Mula nung mga pag-audition ko bilang talent. Sipin nyo, nag-audition ako bilang talent Hindi man lang yung role, nag-audition ako bilang talent. Siguro sasabihin niya, I'm proud of you and I'm excited to grow more with you. Ang ganda, di ba? I love my hair. Swerte ako sa hair ko, guys, talaga. Oo nga, di ba parang may mga moment nga na parang, ay, magpagupit? Ay, okay. So, naging, siya, security blanket mo siya. And, I guess, I like the way you say it na you want to grow more, di ba? Because, I guess, doon ka naman papunta talaga bilang tao, bilang artist. All the best for you, Sophia. Thank you po.